Tita Amara, tinatawag niyo daw po ako. Buti naman dumating ka na. Pasahin mo nga ako para magkaroon ka naman dyan ng konting silbi. Hindi kasama sa utos ko. Ang pakialaman mo yung envelope na yan. Ang sabi ko, massage. Pero yan, hindi. Sorry po. Hindi ko dapat dyan nilalagay yung mga papeles na yan. Dapat itago ko ito sa lugar kung saan wala nang makakakita dun sa lihim ng Catherine na yan. Speaking of Catherine, alam mo, hindi pa rin ako makaisip ng paraan kung paano ko siya ilalayo kay Ferdinand. Tita Amara, kung wag niyo na lang po kaya siyang paalisin dito. Hindi naman po siguro malalaman ni Daddy na si Catherine yung anak niya eh. Aba, Mylene, kapag magsalita ka ngayon parang gustong-gusto mong nandito yung babaeng yun. Ba't biglang nagbago yung pagtrata mo sa kanya? Para ko na rin po kasi siyang kapatid noon eh. That was before. Pero ngayon, kaagaw mo na siya, Mylene. And you cannot forget that. Kasi baka gusto mong lahat ng tinatamasa mo ngayon ay mawala sa'yo. At mapunta sa kanya. At ang ending niyan, ikaw, balik ka na naman dun sa dati mong buhay. Loida and Badong is just a phone call away. Remember that. We really have to get rid of that Catherine. The sooner, the better. Sana naman, anak, mahalin mo pa rin ako. Kahit malaman mo hindi ako ang nanay mo, na ninakaw lang kita, anak. Kinuha kita sa mga tunay mong magulang. Catherine, basahin yan, anak. Alam ko na yung totoo. Bakit niyo ba ako pinaniwalang kayong nanay ko? Hindi niyo naman ako anak eh. Inakaw niyo lang ako. Patawarin mo kayo kung magkahiwalay tayo na kaya hindi ko sinabi sa'yo agad. Bakit ba hindi niyo sinabi sa akin? Nasaan ba yung mga totoo kong magulang? Anak, patawarin mo ko. Bakit ba kasi hindi niyo sinabi sa akin? Natatakot ako eh. Alam niyo namang matagal ko nang gustong mabuo yung pamilya ko eh. Kung sinabi niyo sana sa akin, di nahanap ko na sana yung mga tunay kong magulang. Wala eh. Puro sarili niyo lang naman yung iniisip niyo eh.